Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kababayan. May nabasa ako sa Facebook na ang pangalan ng kanyang page ay Kuya Kiko. At hindi ko gusto yung post niya patungkol kay Senador Bato de la Rosa na para bagang sinasabi niya na kinupkop. Yun ang pagkakaintindi ko. Kinupkop ng Iglesia ni Cristo si Senador Bato de la Rosa at sinasang-ayunan din ng mga nag-comment. Ito po, basahin po ninyo. Sabay-sabay nating basahin. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Kuya Kiko, masyado kang mapangahas. Di ko alam kung anong layunin mo, bakit nag-post ka ng ganyan sa Facebook. Kung gusto mo lang makakuha ng mataas na engage dahil trending ang Iglesia ni Cristo, o gusto mong manira, sinisiksik mo sa isipan ng iyong mga followers na kinukupkup ng Iglesia ni Cristo ang isang senador na nagkasala. Ito ay paliwanag ko ha. Hindi sa dahil ipagtatanggol namin si Bato, Senador Bato. Si Senador Alan Cayetano na mismo nagsabi, handang sumuko si Senador Bato kung may assurance ang pamahalaan na dito lamang siya lilitisin. Oh. Hindi siya dadalhin sa ibang bansa, sa The Hague. Pero walang assurance ang pamahalaan. Gusto nilang dalhin doon. Gusto nilang itago. Pagkatapos pagbibintangan ninyo ngayon ang Iglesia ni Cristo.
Hindi yan gagawin ng Iglesia ni Cristo. Masama ang nasa isipan ninyo, sinisiksik ninyo sa isipan ng inyong mga followers na ang Iglesia ni Cristo ay isang kulto nagtatago ng mga may kasalanan. Si Senador Rodante Marcoleta walang kasalanan. Pinagbibintangan ninyo siyang magnanakaw. Ano ang ninakaw niya? Makipagpustahan ako sa inyo. Siya na lamang ang bukod tanging senador na lumalaban sa korupsyon. Ito ang ayaw ng mga kritiko niya. Gusto siyang patahimikin ng kanyang mga kritiko. Kaya kung ano-anong kasalanan ang ibinibintang sa kanya. Ang sabi niya, handa akong magpa-aresto. Hindi ako magtatago. Hindi tinatago ng Iglesia ni Cristo si Senador Rodante Marcoleta. At wala pong opisyal na sinasabi ang pamamahala na kapag hinuli si Senador Rodante Marcoleta ay mananagot sila sa Iglesia ni Cristo. Walang ganon na sinasabi ang pamamahala. Alisin ninyo sa isipan ninyo yan. Magaling lang kasi kayong manira eh. Sumasakay kayo sa trending. Ano ang trending ngayon? Iglesia ni Cristo. Hindi naman ninyo alam yung batas. Ano ba ang batas? Alam ba ninyo? Puro lang kayo pagbibintang. Kung napatunayan ninyo na nandoon si Senador Bato sa Central, ipakita ninyo. Oh. Ang daming camera doon. Kala ninyo walang camera doon? Ang daming camera. Sinasabi nila na may mga saksi na may nakakita daw. Sige, ilabas ninyo. Ilabas ninyo yung mukha. Pagsalitain ninyo. Oh. Hindi yun ugali ng Iglesia ni Cristo. Gusto lang ninyong manira. Dahil hindi ninyo kayang tapatan ang Iglesia ni Cristo sa lahat ng antas. Pagkakaisa, pananampalataya, sa lahat. Yung sinasabi ninyo na untouchable, si Senador Rodante Marcoleta, anong untouchable? Sinabi na nga niya mismo eh. Magpapa-aresto siya kung aarestuhin. Pero sinabi naman ni John Vic Rimulya ngayon, wala daw kaso, wala daw warrant of arrest. O, ang Iglesia ni Cristo ay masunurin sa batas, hindi lumalabag sa batas. Meron man kayong nakikitang individual, sila lang individual, pero yung pangkalahatan, pang buong Iglesia, sumusunod sa batas, tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi kinukupkup, hindi kinukubli yung nagkasala, hindi kinukonsinti yung may kasalanan. Maling-mali kayo. Inuulit ko po, walang opisyal na pahayag ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo na kapag hinuli si Senador Rodante Marcoleta ay makikialam ang Iglesia ni Cristo. Walang sinasabing ganon. Kayo lang na mga content creator ang nagsasabi na kapag hinuli siya ay mananagot sila sa Iglesia ni Cristo. Hindi pa iyan sinasabi ng pamamahala kahit kailan. Pwede po ninyong gamitin ang Iglesia ni Cristo sa inyong mga content. Yung totoo lamang. Huwag yung paninira. Huwag yung kasinungalingan. Dahil mahuhulog ka lamang sa pagiging fake news. Huwag kang sumakay sa trending ng Iglesia ni Cristo kung sisiraan mo rin lang. Dahil hindi yan maganda.